O God, my Father, there is no shadow of turning with thee, and thou changest not. Thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. The summer and winter, the springtime and harvest, the sun, moon, and stars in their courses above, and join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 beside. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga magulang ko't kapatid, mula po sa aking puso.
Ako'y nagpapasalamat una sa lahat sa Diyos at sa inyong lahat na hindi nagsasawang makinig sa pagninilay-nilay ng salita ng Diyos dito sa online prayer covenant ng St. Paul United Methodist Church. So, welcome po kayong lahat sa ating gawaing ito, araw-araw mula Lunes hanggang Sabado, alas 6 ng umaga. At sa inyo po na nais makilahok sa iba pang gawain ng aming iglesia, gaya ng mga Sunday School, care group, makipag-ugnayan po kayo sa aming secretary at para masabi po sa inyo yung mga schedule. So, bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa napakagandang umaga na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa biyaya ng buhay at kalakasan na taglay ng bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, ang isang umaga ay magiging maganda, mabiyaya para sa amin kung ikaw ang aming uunahin. Kahit sa umagang ito po, Panginoon, hinihiling ko po ang iyong presensya at bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa para maunawaan po namin ang tunay na mensahe na nais niyo pong iparating sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Atin pong tunghayan ang mga talata sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 4. Sabayan niyo po akong basahin kung kayo ay may mga hawak na banal na kasulatan. At ito pong nakasulat sa Salmo, Kabanatang 4, ay isinulat po ni Haring David at ito po ang kaniyang nais na ituro sa bawat isa sa atin kung papaano tayo magkakaroon ng mapayapang gabi ng pamamahinga o mapayapang pagtulog sa gabi. So, sabayan niyo po ako. Sa verse 1, sagutin mo po ang aking pagtawag, O Diyos, na aking kalasag. Sa kagipitan ko, ako'y iyong tinulungan. Kaawaan mo ako ngayon, dalangin ko'y pakinggan. Talatang 2, kayong mga tao, hanggang kailan ninyo ako hahamakin? Ang walang kabuluhan at kasinungalingan, hanggang kailan ninyo iibigin? 3, dapat ninyong malamang itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa Kanya, siya'y nakikinig. Talatang 4, huwag hayaang magkasala dahil sa galit. Sa iyong silid, pag-isipat, ika'y manahimik. Talatang 5, nararapat na handog inyong ibigay, pagtitiwala nyo kay Yahweh, ibigay. Talatang 6, tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Ikaw o Yahweh ang totoong mahabagin. Talatang 7, puso ko'y iyong pinuno ng lubos na kagalakan, higit pa sa pagkain at alak na inumin. Talatang 8, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ika'y Yahweh ang nag-iingat sa akin. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Sa talata pong ito na ating binasa, malinaw o maliwanag na sinasabi ni Haring David sa mga talatang ito kung papaano natin makakamtan ang kapayapaan sa gabi ng ating pagtulog. Lahat po tayo ay naghahangad na magkaroon ng mapayapang gabi ng pamamahinga. Dahil alam po natin na sa maghapon tayo ay pagod sa iba't ibang gawain. Kaya't pagdating po ng gabi, bago tayo matulog, ito po ang ating hinihiling sa ating Panginoon. Pero sa panahon po ngayon, marami ang nakararanas ng problema na hindi sila nakakatulog. Kahit gusto nilang matulog, hindi sila dalawin ng antok. At kung nakakatulog man sila,
pag sila ay nagising ng alanganing oras sa hating gabi, no, hindi na sila makatulog. Gustuhin man nila na matulog uli pero hindi na po sila dalawin ng antok. Kaya't ang ginagawa po ng iba, marami po silang iniinom. No? May mga iniinom silang mga sleeping pills at or sleeping tablet. At ang iba sa kanila umiinom ng gatas. Maraming mga herbal medicine na nire-recommenda. No? Ang iba naman sa kanila, kinakailangan mag-exercise para daw pumapagod at sila ay pagpagod, masarap yung tulog. Ang iba umiinom ng gatas, no? Para sila lang ay makatulog. Pero ano nga po ba ang madalas na dahilan? Bakit hindi tayo napagkakatulog at hindi tayo mapayapa? Maaaring marami tayong iniisip o inaalala. Maaaring nagkikimkim tayo ng galit sa ating kapwa. Maaaring nababalisa ka at hindi ka mapalagay dahil inuusig ka ng iyong budhi dahil sa iyong hindi magandang gawain. Maaari ding takot o nababaghabag ka dahil sa iyong karamdaman. May takot ka na baka pag natulog ka, hindi ka na magising. Ito po ay ilan lamang sa mga kadahilanan kung bakit hindi tayo napapayapa sa gabi ng ating pagtulog. Ano po ba ang kapayapaan? Ang kapayapaan ay isa lamang sa bunga ng banal na espiritu. Ang kapayapaan ay pagtitiwala sa Diyos. Peace is trusting God. Buong-buo ang iyong pagtitiwala. Walang pagdududa na ang Diyos na ating sinasamba ay makapangyarihan sa lahat. So bakit tayo nababalisa o nababagabag kung ganito ang pagkakilala mo sa Diyos? Ano po ba ang dapat nating gawin? Ano po ba yung paraan? Base po sa talata na ating binasa, sinabi po dyan na tayo ay dapat manalangin kung nais natin na maging mapayapa ang ating gabi ng pamamahinga o pagtulog. Kinakailangang manalangin tayo. Ipanalangin po natin ang anumang naganap o kaganapan sa buong maghapon. Marami tayong na-encounter na problema, discouragement, at maaring hindi tayo nagtagumpay doon sa ating ginagawa. At maaring sa trabaho natin, tayo ay nainis. No? May mga tao tayong kinaiinisan. Kaya ang lahat ng ito na ating naranasan sa buong maghapon, dapat inilalapit natin ito sa Panginoon. Ipanalangin natin. Kasi ang sabi po sa Biblia ay kung gusto nyong mapayapa, ay kinakailangan anuman ang iyong dalahin, anumang bagay ang bumabagabag sa iyong isip, anuman ang iyong pagkatakot, pangamba, ilagak mo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon lamang ang siyang makatutulong sa atin para tayo ay maging mapayapa. At sinasabi po sa talata na ipanalangin din po, no? Doon sa talatang 2, ang sabi dito, ipanalangin natin yung mga tao na humahamak sa atin. Hindi po naiiwasan paminsan-minsan na tayo ay minsan sumasama ang ating loob dahil hindi natin alam na sa atin pong ginagawa, kahit alam mo sa sarili mo na maganda ginagawa mo, pero may mga tao na laging hinahanapan tayo ng butas para tayo ay mapasama. Hindi po natin makontrol yon, hindi po natin hawak yon, pero yun po ay pwedeng mangyari. Kasi maaaring yan ay kaparaanan din ng Diyos para subukin, no, ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Maraming mga hadlang sa ating paglilingkod, pero dapat tayo bilang Kristiyano, nakahanda po ang ating sarili sa pwedeng mangyari. No? Bagkat yung mga bagay na yan, yan po ay kumbaga parte na ng buhay. At ang atin pong journey, no? Yung journey ng faith ng bawat isa sa atin, yan po ay hindi po yan madali. Kaya itong mga bagay na ito, no, na ating nararanasan, hindi man po natin kagustuhan yan, pero dumarating yan. Pero dapat bilang mananampalataya, ipakita po natin
na anuman ang mangyari, anuman ang ginagawa o nangyayari sa ating kapaligiran, hindi po dapat yan maging hadlang para tayo ay tumigil sa paglilingkod. Alam po natin sa ating mga sarili, saan ba tayo naglilingkod? Sa ating Panginoon. So, gumagawa po ang dyablo ng paraan para tayo ay guluhin, ilayo tayo sa ating Panginoon, at maaring pag may nangyaring ganyan, maaring ikaw ay matalisod. No? So, tayo po bilang mananampalataya, sinasabi po na tayo magpakatatag. No? At umasa po tayo na ang Panginoon ang siyang kikilos. Ipanalangin po natin ang mga ginagawang masama ng ating kapwa, sapagkat hindi po naman malilihim ang lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon. Hindi po lingid sa kanyang kaalaman ang laman ng ating mga puso. Kung sinuman po yung nag-iisip ng masama para sa atin, alam ko po na batid ng Diyos kung ano ang nararapat sa Kanya at ano rin po ang dapat niyang gawin sa atin. Ang alam ko po, pag tayo ay nasa Panginoon, ang biyaya ng Diyos ay ibubuhos sa atin. Siya po ang ating kasama. At alam ko po na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang sabi po sa isang babasahin na aking nabasa, lumapit sa Diyos na may paniniwala na gaya ng bata. Come to God with a childlike faith. Ano po ba ibig sabihin nito? Alam niyo po ang bata, pag yan po ay natulog sa katabi ng kaniyang magulang, sa kanyang ina o sa kanyang ama, hindi po yan nag-aalala, madali po yang makakatulog. Hindi po siya nag-aalala kung anong kakainin niya bukas. Hindi po siya nag-aalala ng kung ano-ano mga problema, hindi siya nababalisa, hindi siya natatakot. Sapagkat alam niya na nandyan ang kanyang magulang katabi niya. At alam niya na ligtas siya. Di po ba ang isang bata, pag nakahawak sa kamay ng kanyang magulang habang naglalakad, no, kampante ang bata. Wala siyang takot sapagkat alam niya na hindi siya pababayaan ng kaniyang ama. So, ganun din daw po tayo sa ating Panginoon. Alam natin kung sino ang ating Panginoon. Kilala po natin siya. Ngayon, kung ganun ang pagtitiwala at pagkakilala mo sa ating Panginoon, dapat ganun daw po tayo. Makakatulog tayo ng mahimbing once na inisip natin, no, na ang Panginoon nandyan lang, kasama mo yan. Pag tayo po ay namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, kakampi po natin ang Panginoon at siya ang bahala, no, sa mga problemang meron tayo. Ang Diyos, kayang-kaya niyang ayusin yan. Sabi ko nga, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Meron po siyang kapangyarihan, tayo wala. Ang Diyos ay malakas, tayo ay mahina. So anumang bagay ang bumabagabag sa ating isipan, hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa buhay ng bawat isa. At alam ko po na nandyan ang Diyos katabi natin at siya ang siyang at magtatanggol sa atin. Di po ba, sabi nga natin, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng nahihirapan tayo, alam ko po na naranasan ng Diyos ang lahat ng yon. Kaya ako po'y naniniwala na hindi hahayaan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay naghihirap, nalulungkot, no? Naghihirap at nasasaktan yung damdamin. Kaya't kung yan po ay ipagkakatiwala nating lahat sa Diyos, ang Diyos ay kikilos para sa iyo. Kaya sabi po dito, ipagkatiwala mo ang lahat sa ating Panginoon. Pangalawa, letting God and letting go. Let God and let go. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung atin pong ipinagkakatiwala sa Panginoon ang lahat ng bagay na nagpapahirap sa atin, alam ko po na ang Diyos ay nandyan. Hindi po niya tayo hahayaan na mag-isa sa ating problema. Di po ba sabi ng Panginoon, lumapit kayong lahat na nabibigat ang lubha at kayo aking pagpapahingahin. Ang nais ng Diyos, hindi tayo nahihirapan. Gaya din po ng ating pagtrato sa ating mga anak.
hindi natin hindi natin gusto or nakikita ang ating anak na nahihirapan. Kung po pwede lang, akuin na natin ang lahat. At kung ako po ay nakaranas ng kahirapan ng aking kabataan, ako po ay bilang magulang, ako po ay magsisikap dahil hindi ko po gustong maranasan ng aking anak o ng aking mga anak yung hirap na aking naranasan. So, ganun po ang ating ginagawa, no, sa ating mga anak. So, kung ganun po ang ating pagtrato, pagmamahal sa anak, how more ang ating Panginoon, nasa simula't simula pa, alam po natin kung paano inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa atin. Let go. Ang sabi po dito, pag tayo ay merong dinaramdam, no? Meron tayong mga problema, meron tayong iniisip, meron tayong takot, pangamba sa iba't ibang mga bagay. Ang sabi diyan, bakit ka matutulog na dala mo ang lahat ng yan? Pwede mo namang ibigay sa Diyos. Sabi nga dito, ang problem 1, dumating. Hindi pa natatapos yung problem 1, ito na naman yung problem 2. Ito naman yung problem 3. Hindi mo dapat pasanin ang lahat ng yan. Nandyan ang Diyos. Ibato mong lahat sa Panginoon yan. At once na ibigay mo na yan sa Panginoon, hayaan mo na ang Diyos ang kumilos para sa mga bagay na ikalulutas ng mga problema at mga dalahin mong yan. Para tayo magkaroon ng panatag na gabi. No? Tayo po'y makakatulog na ng mahimbing sapagkat alam natin na ang ating pinagkakatiwalaan ng lahat ng bagay ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at siya lamang ang nagmamalasakit sa atin. Maaring makita po natin yung pagmamalasakit ng ating kapwa, ng ating mga mahal sa buhay, pero higit po yung pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So matapos po nating maipagkatiwala sa Diyos at isinuko na po natin ang lahat sa Kanya, huwag na po nating babawiin. At huwag na rin po nating babalikan, no? Kasi naibigay mo na yun sa Panginoon, inilagak mo na sa Kanya lahat yun, yung kabigatan na iyong nararamdaman. So hayaan mo na ang Panginoon ang magpasan. Kaya sa atin po mga kapatid bilang mga mananampalataya, no, lagi po nating ilagay sa ating isip na nandiyan ang Diyos. Hindi ka kayang tiisin ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na ang anak niya ay nahihirapan. Kung nais mong maging mapayapa ang iyong pagtulog, humingi ka ng tulong sa Diyos. Nasamahan ka sa gaming iyon ng iyong paghimlay. Enjoy a peaceful sleep in the arms of God. At ang pangatlo, gawin po natin ang paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Sinasabi po sa talatang 4, huwag hayaang magkasala ka dahil sa galit, sa iyong silid, pag-isipan, at ika'y manahimik. Sa ating mga nararanasan na kahirapan, no, at lalong-lalo na pagka tayo ay napagsalitaan o napagsabihan, nakarinig tayo ng mga hindi magagandang salita laban sa atin, at hindi naman din po yun totoo, minsan nakakasakit din po no? Kasi yan po ay gawa ng kalaban. Gawa po yan ng dyablo. Na yung mga tao na ginagamit ng dyablo para sirain ang inyong relasyon, alam niyo po nakakaawa. Kasi hindi gusto ng Diyos na tayo ay padala sa kalaban. Kailangan, sabi nga ay be still, kailangan manatili tayo sa katotohanan. Lagi tayong nanangahawakan sa salita ng Diyos. Kaya sinasabi po na sa gabi ng ating pagtulog, ihingi po natin ng kapatawaran ang lahat ng ating mga nagawa. Maaring may nasabi din tayo sa ating kapwang hindi maganda. Maaring, sabi nga, hindi lamang sa gawa tayo nagkakasala, kundi maging sa isip. No? Nag-isip ka ng masama laban sa iyong kapwa, yung tumingin ka lamang, ang sabi, no, pangangalunya na yon kasi may pagnanasa. So minsan hindi po natin alam yon.
Kaya't sa bawat gabi or sa gabi-gabi na bago tayo matulog, inihihingi po dapat natin yan ng kapatawaran sa ating Panginoon dahil hindi na natin nais na, sabi nga, wag kalumugan ng araw yung ating galit sa ating mga puso. No? Dumadating yon, pero ang sabi nga, itapon mo yan, ibigay mong lahat yan sa Panginoon at ang Panginoon ang bahala. At huwag kang padadala sa emosyon. Kasi once na nagalit po tayo, minsan, sabi nga natin, lalayo na ako bago pa ako magkasala. No? Lumayo ka na sa tukso. Kasi baka ikaw ay mabulid sa kasalanan. Kaya't ang sa atin po, sabing ganun, pag ikaw nagagalit, no, huwag mong hayaan na paglubugan ng araw. Kasi pag tayo po ay natulog, hindi po natin alam kung tayo'y magigising pa o hindi. So, pagka natulog ka ng may galit, hindi po yan naalis sa iyong puso. No? Hindi mo na ihingi ng kapatawaran ang lahat mong nagawang kasalanan sa ating Panginoon. Abay, dalahin po natin yon. Kaya't ang sabi ng mga talata rito, kinakailangan huwag mong hayaan na magkasala ka dahil sa galit. No? Magmuni-muni tayo, pumasok sa isang kwarto at wala po tayong gagawin kundi ang humingi ng tawad sa Panginoon. Lahat po tayo ay nagkakasala, wala pong perpekto sa atin. Kahit wala karapatan ang sino man na husgahan ang bawat isa. Pero ang sabi nga po ng Panginoon, hindi po natin makukontrol ang lahat ng bagay. May mga tao na ang gusto nila ay hamakin ang kanilang kapwa, siraan ang kanilang kapwa. Okay, hindi po natin mapipigil yon. Yun po ang kanilang kaligayahan. Pero alam ko na ang Diyos ay may magagawa sa bagay na yan. Kung tayo po, wala tayong magagawa. Kaya tinuturo po sa atin sa mga talatang ito na ating binasa, no, sa pamamagitan ni Haring David, no, na tayo po ay kinakailangan na lumapit sa Panginoon ng may pagtitiwala na parang bata. Pangalawa, enjoy a peaceful sleep to the arms of God. No? Pag tayo po ay bigay na ng or naisuko na natin ang lahat sa Panginoon, no, wag na po nating alalahanin kung gusto natin na magkaroon tayo ng isang mapayapang gabi ng pamamahinga. Hayaan po natin ang Diyos na ang bahala sa mga problema na yan na ating nararanasan or sakit na ating nararamdaman. At pangatlo, do not take back what you have given to God. Kung naisuko mo na, naisurrender mo na yan sa Panginoon, ay lagak mo na ang lahat mong alalahanin sa Panginoon, wag na po nating babawiin, wag na po nating babalikan o aalalahanin pa. Naibigay mo na sa Panginoon yan, so bahala na ang Panginoon ang siyang kumilos sa buhay mo. Alam ko po na pag ang Panginoon ang kasama natin sa ating buhay, yung pangunguna, no, at yung guidance ng banal na Espiritu ang nasa sa atin, alam ko po na yung hakbangin na gagawin natin ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon. Kahit kung nais po natin na tayo ay maging mapayapa, dahil alam po natin na ang kapayapaan ay galing lamang sa Panginoon, kung nais po natin na maging mapayapa ang buhay po natin, no, huwag po natin kakalimutan unang-unang ipanalangin sa Panginoon. Ibigay po natin sa Panginoon ang lahat ng bagay at tayo po ay makakatulog ng mahimbing. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos at lagi po nating iisipin na ang Diyos ay nandyan, handang tumulong, ang nagmamahal ng higit sa atin at siya lamang po ang tunay na Diyos na ating mapagkakatiwalaan. So yun lamang po sa umagang ito. Sana po ang lahat sa atin ay may napulot na aral sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa kapahayagan ng iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na maraming nangyayari sa buhay po namin, lalong-lalo na, Panginoon, sa pagdating sa mga bagay na kung kailan kami nagnanais na lumapit sa iyo, napakaraming mga challenges, napakarami, Panginoong, pagsubok na aming hinaharap. Pero hindi kami nawawala ng pag-asa, dakilang Diyos, sapagkat alam namin, kilala ka namin. Maraming beses nang pinatunayan mo sa amin ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan at ang iyong kabutihan. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, tulungan mo po kami
na maging matatag, bigyan ng kamalakasang nagmumula sa iyo para mapagtagumpayan po namin ang ginagawa ng kalaban. Salamat po, Panginoon, sa paalala mo po sa amin na ang kapayapaan ay nanggagaling sa iyo at ito'y aming maranasan kung kami ay mamumuhay ng naaayon sa iyong kalooban at kami ay magtitiwala sa iyong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hinihiling ko po na sa inyo, Panginoon, na samahan niyo po kami sa bawat sandali ng aming buhay at lagi niyo po kaming papangunahan sa lahat ng aming mga adhikain upang ang lahat ng aming gagawin ay naaayon lamang sa iyong kagustuhan. Patuloy po kayong mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa mga taong may masasamang isipan. Ipinagkakatiwala ko po ang lahat ng aming alalahanin sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat, Diyos na aming masasandalan sa lahat ng oras ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming higit na pinaniniwalaan na siyang uunawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong walang sawang biyaya na patuloy mong ibinubuhos sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na lagi kaming nanghahawakan sa iyong mga salita. Hindi po namin alam ang mangyayari sa kinabukasan, pero ikaw, O Diyos, nakikita mo ang lahat ng bagay. Kaya't naniniwala naman kami, Panginoon, na wala kang gagawin, kundi yung mga bagay na makabubuti para sa amin. Dakilang Diyos, ikaw po ang aming kailangan. Kaya't lubos at taos-puso ang aming pasasalamat sapagkat meron kaming Diyos na nalalapitan, meron Diyos na pagsusumbungan, meron kaming Diyos na nagmamahal sa amin. Dakilang Diyos, loobin mo nawa na lahat ng mga tao, hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, Panginoon, patuloy kong mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Napakasama ng mundo ngayon, Panginoon. Kailangan ka ng bawat isa sa amin. Lalong-lalo na, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Panginoon, alam ko na punong-puno ng problema. Mula sa mataas na opisyal ng aming pamunuan, ng aming gobyerno hanggang sa pinakababa, Panginoon, mga local officials, dakilang Diyos. Alam ko na nakikita mo ang lahat ng nangyayari. Sa iyo ko po inilalapit, dakilang Diyos, ang lahat ng mga kaguluhan na nagaganap dito sa aming bansa at sa lahat ng sulok ng daigdig. Dakilang Diyos, patuloy kang pumilos. At nawa, Panginoon, paghariin mo ang pag-ibig sa puso ng bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, magkaisa kami sa layunin na ikaw ay aming mapapurihan. Ikaw po, O Panginoon, ang aming luwalhatiin habang kami nabubuhay. Dakilang Diyos, ang lahat ng ito'y aming isinasamot, idinadalangin sa dakilang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.